Breaking news mga kababayan, nako po, isa pong kagimbal-gimbal na balita ngayon. Dating Yusek Cathy Cabral, may matinding masamang nangyari sa kanya. Meron pong napansin si Senador Marcoleta dito, nakahina-hinala. Bali-balita po, nakita na daw at nakuhanan ng video ang suspect. Hala ka, totoo kaya ito? Mga kababayan, kasi po, pati po si Congressman Libiste, may pasabog dito, mga kababayan. Hawak daw ni Cathy Cabral. Nasa loob daw ng computer ang ebidensya. Napakalupit nito mga kababayan. Pakinggan po natin ang pasabog ni Senador Marcoleta. Totoo ba na nakuhanan ng video ang suspect sa nangyari kay Cathy Cabral na dating Yusek DPWH? At sino po ang mastermind? Napakatindi mga kababayan ng balitang ito. Panoorin nyo, magigimbal kayo. At bakit ombudsman ang nagsasalita? Di ba dapat investigador? Mga pulis, bakit ombudsman? Ito po ang banat ni Senador Marcoleta. Panoorin natin mga kababayan. Magigimbal kayo dito. Meron bang malalim na dahilan ang sira ni dating Yusek Cathy Cabral? Ito ba'y intentional? O ito'y merong mas malalim na dahilan talaga? Matindi po ito. Ito na ang pasabog ni Senador Marcoleta. Maakyat sa Baguio, Benguet. Ay, opo. Di ba? Ingat tayo sa pagmamaneho. Opo. Tsaka sa pamamasyal. Ayan. Ay, pero ganun pa man, aywan ko lang, Sen, nabalitaan niyo ba itong nangyari po kay Yusek Catalina Cabral? Ano ha? Kahapon po ay ang balita natagpuan doon sa isang bangin. Ano ha? Ayun. Nabalitaan ko yan, alas 8 ng gabi siguro, kagabi, Jen. Ang unang nagbalita sa akin dyan ay si Senador Jinggoy Estrada. Opo. Siya din nabigla. Alam mo ba ito? Sabi niya, ano ka ako? Natagpuan daw na wala ng buhay si dating Yusek Catalina Cabral. So, yun, doon ko nabalitaan. Siguro maganda, basahin natin yung buong balita. Sige. Para magkaroon tayo ng tamang konteksto. No? Context, ayun. Ang ulat po dito ay nakita siya sa gilid ng Buwed River sa Cannon Road. Unay walang malay at hindi ho nagre-respond. Nakuha siya namang rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklarang patay ng doktor na si Gian Frances Salinas, 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardio Muñoz Hernandez, siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Nagsabi niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar, bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi medyo mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa site, sa area pa rin yun. Ibig sabihin, 2 beses sila pumunta. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi gumabi na madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site
sa ibaba. 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral, bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Hindi pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin mga cellphone o kung anumang computer, laptop, ay ingatan. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan si Cabral ay isang populated area. May mga tao yan sa palipaligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos noon kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din si, hindi na ito, background na ito eh. O yun po ang pangyayari, Sen. Oho. So yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang lumalabas ng mga balita kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yusek Cabral. Dahil nga sa mga pangyayaring ito, Sen. No. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat mapanganib yung lugar na yun? Oho. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig Bumalik sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oho eh. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo. Kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? O, balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun mo eh. Oh. Hindi ba dapat tatawagan ka? O, balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Opo. So bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas eh, di ba? Yun ang mayroon pang storyang Oo ganun. nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... Tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? O, te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, ano? Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay iginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. Ano ha? O kung sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, sa pangyayari ito. No? At hindi naman Palagay natin ko, maalis yan. Kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Opo, Nelson. Yusek for planning po siya. Oho. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oho, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan Oho. ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control,
siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun. No? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga ang nagtataka, ba't ganon? Oho. Oho. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na Oho. mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, maraming talagang tanong. Dito kasi mga kababayan, bigla pong pinag-resign si Cathy Cabral ng DPWH at hinayaan po ni Tito Soto. Hindi na po pinansin ito mga kababayan. So ito na, yung nangyari po kay Cathy Cabral. Talagang malagim po ang sinapit na tila may dalawang kwento ng pangyayari. Nakakalungkot. Tuloy pa natin, mga kababayan. Maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon, sa mababang kapulungan hanggang sa mag-senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo, Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Oh. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga naalala ko, di ba dapat nakatakda siyang humarap sa ICI, Sa di ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyo yung dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya ay nagsabi siya rito at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuwang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari Opo. itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap nga rin yung computer, hindi na makita yung computer. O ayan mga kababayan. So dito wait lang mga kababayan ko, ipakita ko lang po itong post ni Miss Rowena Guanzon. Dito po sa pinost po ni Kong Lebiste. Ito po mga kababayan. Napakatindi nito. Talagang isa po itong kahina-hinala. Ito po mga kababayan ko. Ayan no. Leandro Legarda Lebiste. May listahan sa computer ng yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. May kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. Ayan mga kababayan ko. Talagang matindi po itong binitawan ni Leandro Lebiste na congressman po. Tuloy pa natin. Oo. Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na, ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Oho. Yung Cellphone. text. Yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano bang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro ang ombudsman ang nakunan ng reaksyon. Diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi, siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga, mga partido ni
Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Di ba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Rimulya. Ano ha? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersyal ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang... kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, well, tama kayo, Kasi sir, no? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang dun sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan, kagaya ng binabanggit natin dito, Opo. palagi nating binabanggit, sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun, di ba? Aha. Dahil sa pagkawala Kung ni Jose tatanungin Cabral. mo ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat eh. Tsak po yun. Di ba? Oho. Hindi naman isang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganun. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera. Tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan ng naging kamatayan nitong si Jose Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala Ayan, niya. opo, Kasi oho. nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Oho. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamamayan natin, saan na patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan, Bakit opo. nangyari itong ganito? Oho. Di ba? Oho. Pero tataka ko na doon sa mga, tama ba yung video footages? Bakit binalot siya ng plastic? Parang yun? Yung parang foil na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kayang nangyari doon, no? Ipakita mo nga direct. Ayun, no? yan, no? Bakit siya kaya binalot ng foil, no? Paano nyo naman alam na foil yan? Ayan po, yung Ako, no? Yung ako parang- hindi ko alam kung ano yan eh. Parang Baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon eh. Sabihin, para i-preserve po yung bangkay. Parang hindi naman... Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. No? Halimbawa, na-accident, bumagsak eh. Yung body bag, Oo, yung... Ano ba, body bag lang ba yun? O... Ayun, no? Kasi parang binilot siya, no? Di ba? O yan mga kababayan, anong masasabi nyo po dito sa nangyari po kay Cathy Cabral? Totoo bang ito'y isang aksidente lamang o merong malalim na dahilan? Nagtataka po si Senador Marcoleta. Bakit ombudsman ang nagsasalita dito? Bakit hindi investigador? Bakit tila sinecure agad ang mga gadgets ni Cathy Cabral? Ano kaya ang malalim na dahilan? Ito ba ay isang coincidence o isa itong planado? At bakit si Miss Cathy Cabral mamamasyal sa tabi ng bangin? Kasi yung iba sabi, nag-ano yan, kusang loob yan kasi nakonsensya. Hindi na kinaya. Hinahabol na ng konsensya, hindi na makatulog. Kaya itong ginawa ni Cathy, sarili mismo ang nagtulak. Sabi naman ng iba, hindi, yung driver.
Ang saya-saya pa nga na magkwento. Mga kababayan. Pero nakakalungkot. Puwera biro. Ang mangyayari kasi mga kababayan hanggat hindi nare-resolve ito, ang hahabulin dito yung driver. Iba kasi yung yung aurahan niya. Ibang-iba ang aura. Bakit? Hindi man lang kinakabahan. 'Di ba? Bakit yung mukha niya kalmado lang, cool na cool, parang kumakain lang ng mani? Para bang nakikipag-inuman lang mga kababayan sa kanto na magaling magkwento, kwentong barbero. Kaya maraming tanong. Sino kaya? Ano kaya ang malalim na dahilan? Bakit nangyari ang lahat ng ito? Ito ba ay may koneksyon sa flood control issue? At bakit may sinabi si Lebiste na mayroong hawak na sa kanyang computer ang mga proponents pag mailabas lang ito tapos ng investigation? Ayan, mga kababayan ko. Kayo po ang aking tatanungin, mga kababayan. Anong masasabi nyo? Meron bang conflict of interest dito? Meron bang malalim na kwento? Ano sa tingin nyo? Sino? Tanong sino? Who is the mastermind? Who did this thing to former Yusek Cathy Cabral? Yung asawa po ni Cathy Cabral, hiniling po na ipa-autopsy. Talaga umiiyak po ito mga kababayan. Okay po? Yan lamang po ang ating bahagi. Kung inabot nyo po ang part na ito, mag-comment po kayo. Sabihin nyo mga reaction nyo. At sabihin nyo rin kung anong location kayo para ma-replyan ko kayo mga kababayan. Sana ipanalangin po natin na ang insidenteng ito may managot. Wala pa ngang nananagot sa flood control. Eto na naman. Tila talaga ayaw nilang malaman ng katotohanan at talagang pagtatakpan kung sino ang mastermind. Sino kaya mga kababayan ko? Yan lamang po ang aking bahagi. Just click the notification bell, subscribe, and share the video and comment. Each everyone mga kababayan. Salamat po. Nakakalungkot po ito ako. Talagang nalulungkot po ako. Nakikirami po ako sa pamilya po ni Cathy Cabral. Nagdadalamhati po mga Pilipino. Kasi sabi po dito sensitibo ang hawak na ebidensya ni Cathy Cabral kaya siguro ganito. Speculation lang po ito mga kababayan. Talagang matindi. Okay po? Salamat po ng marami. Mabuhay.